bagong inilabas na naman na kontrobersyal na mga pahayag laban sa mag-inang Sandro Marcos at Lisa Araneta Marcos. Grabe to. Mukhang talagang tinatrabaho na ng mag-ina itong si Saldico. At ito nga, may isang chat or text messages. Di ko alam kung chat or text na may matinding pasabog na naman si Saldico mapatungkol sa sa mag-inang Marcos. Dito nga kay Congressman Sandro Marcos at kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ano ba ito? So mamaya natin ipapakita yan sa inyo. At syempre, bago din natin to simulan, mga banateros, alam nyo ngayon ay may ginagawa hong katarantaduhan ng mga kalaban namin. At kami nga po ay minamass report. At kung mapapansin nyo, wala ho kaming mga views. At hindi po kami halos nagkaka-views sa mga video namin. Alam nyo naman, ang mga kalaban natin maraming kapit na mga trolls. At ang tanging gamot ho doon ay yung pag-like at pag-share nyo. Kapag kayo ay nanood sa mga video namin ng mga banateros, ay paki-like at share naman po ang aming mga video para mapanood pa po ng iba pa nating kababayan. Katulad na lang ho nitong ilalabas ko ngayon na video mapatungkol sa mag-inang Sandro Marcos at Lisa Araneta Marcos. Magugulat kayo dito sa mga pahayag ni Saldico na to. Alam naman ho natin na itong si Saldico ay wala pa rin pong inilalabas na video na karugtong ho noong mga nakaraan niyang pasabog. At ngayon, ito nga lumabas nga ang isang chat or isang mensahe ni Saldico na mapatungkol sa mag-inang Lisa Araneta Marcos at Sandro Marcos. So mamaya natin ipapakita yan sa inyo. Dito muna tayo sa mga pasensya na kayo, medyo pause tayo kasi galing tayo strong kaso. At ngayon ubo pa rin tayo ng ubo, may sipon pa rin. Kaya ngayon lang ho tayo nakapag-vlog. Alam naman ho natin yung klima ngayon, may pagdating ng ang sobrang lamig. Sana maging ganito na lang palagi. Excuse me. Sana ganito na lang palagi sa Pilipinas yung mga ganitong klima. Ang sarap sa pakiramdam. So yun, dito muna tayo sa unahan na to. Yan, eto, magkaroon muna tayo ng botohan. Kung sakaling tumakbo sa Senado si Benny Abante sa 2028 national elections, iboboto mo ba siya? Oo o hindi? Comment down below. At kung ako naman ang tatanungin, kung iboboto ko ba si Benny Abante, aba, no way. Para akong kumuha ng isang bato tas inuntog ko sa bunganga ko. Inuntog ko sa ulo ko. Pag nagkataon na ganun yung gagawin ko na etong si Benny Abante, boto ko sa pagka-senador. Sa pagiging congressman wala wente. Pagiging senador pa kaya? Diba? Tsaka ito hindi na to nanalo nung nakarang eleksyon. Ipinanalo lang to ng Comelec. Kaya ngayon, kung ako tatanungin nyo nga na iboboto pa ba to si Benny Abante, wag na. Sa pagiging congressman ka, kupal ka. Paano pa kaya kung naging senador ka na? Wag na, oy. Diba? Kung ngayon nga lang kupal na siya paano pa pag naging senador to? Di mas lalong nagyabang to. Lalong nagbilang to ng ng mga achievement niya. Ngayon may mga komento nga to mapatungkol sa korupsyon. Ni Kesyo magbago na daw yung mga magnanakaw. Akala mo naman kalinis-linis ng walang iyang to. Makapagsalita. Ayan comment nyo na lang nyo kung iboboto nyo ba to si Pastor Benny. At dito naman tayo. Ito pa isang ulit botohan. Ramdam nyo ba ang sobrang kasipagan ni PBBM kaya siya nagkasakit? Comment! Nagkakasakit din ka pala ka. Nagkakasakit din pala ka, no? Oo, akala namin matibay Siyempre, alam naman natin na may
na may mga tawag dito na may pinagdaraanan na problema sa kalusugan nito si Marcos Jr. At kamakailan nga dyan sa upload ko, mapanood nyo dyan, sabi ni dyan yung mapapanood kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng sakit ni Marcos Jr. Puta na, pati sa sakit may diversional ka. Putangin nang yan. Ang galing, no? Ang galing mo mag-divert ng mga issue, tapos napunta pa sa sakit mo. Ang galing. Ay, nako, BBM. So, ramdam nyo ba, ha? O yan, meron dyan, overwork sa or overdose yan. Yan ay comment nyo, overwork or overdose. Ano ba talaga? Ako, mukhang ano to eh. Kasi, alam nyo, kasi, bro mo, siguro, ang hirap din kasi yan sa lagi mo nakakausap tatay mo. Tapos patay na. Naku po, mahirap yan. Oo, mahirap yan na mga ganyang sintomas. Kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo. Iwasan nyo yung pulburon, ha? Baka sa kakapulburon nyo, makausap nyo na rin yung mga matagal nang namayapa nyong mali sa buhay. Baka magaya kayo kay Marcos Jr., ha? Kaya easy lang, ha? Easy lang. So, dito tayo. O, ito pa. Ikatatlong impeachment complaint versus Marcos Jr. hindi na talaga naisama. Alam nyo kasi, kaya naman naisama yung impeachment na pangalawang impeachment laban kay Marcos Jr. na ikinasa ng Makabayan Block. Makabayan ba? O Kabataan Party List, hindi ko alam kung sino naghain yan, basta mga makakaliwayan. Alam naman natin palabas lang yun. Para lang masabi na ang Congress ay hindi one-sided. Yun tayo, mulat na tayo sa mga ganitong taktika. Alam nyo, ilang beses na ho tayong pinaikot-ikot ng Administrasyong Marcos. Kaya dapat, ngayon pa lang, matuto na ho tayo. Hindi na ho tayo para magpapaniwala sa mga ganitong, sa mga ganitong kaetyosan nila. Wala nang kakwenta-kwenta ito. Ha? Wala nang kabuluhan itong mga ito. I-impeach si Marcos, sino pipirma dyan? O sige, sabihin na natin na na pirmahan ng mga congressman niya na yan? Bakit? May impeach ba si Marcos sa Senado? Andun din yung dalawang aso niya. 'Di ba? Kung yun yung lagi nyo itatak sa isip niya, wag na ho tayo magpabudol. Alam naman no, etong pangatlong impeachment, eto talaga yung legit. Kaso yung una, pangalawa, yun yung mga kanselado. Kaya wag na ho kayo magpapaniwala dyan, ha? O, ito pa. O, ano to? Claire Castro. Iginiit na ramdam ni Marcos Jr. ang pag-abuso ng pondo ng bayan. Naramdaman niya at nakikita niya kung paano inabuso ang pondo ng bayan. Ay, oo, ramdam na ramdam ni Marcos yan. Ramdam na ramdam niya. Siya po pirma ng mga budget na yan eh. Oh, pero wala siyang alam diyan sa nakawan sa gobyerno, wala siyang alam diyan. Pero ramdam niya. Oo, una maraming stock ng pulburon, maraming pira, di ba? Kaya ramdam na ramdam niya yan. Kaso nga lang hindi niya kaya solusyonan kasi hindi niya naman kayang ipakulong yung sarili niya. Hindi niya naman kaya ipakulong sarili niya eh. Ganun talaga buhay-buhay. O weather lang. Kaya Auntie Claire, tama yung sinasabi ni Auntie Claire, ramdam na ramdam ni Marcos. At sa sobrang ramdam ni Marcos, aayusin niya daw ang Mindanao. Ay, man. Sabi niya rito, Mindanao, balalakasin umano ni Marcos Jr. ayon kay S. Ralph Recto. Ipinahayag ni Ralph Recto Executive Secretary ang matibay na hangarin ng administrasyon na palakasin pa ang kaunlaran ng Mindanao matapos ang kanyang pakikipagpulong sa mga opisyal ng Mindanao Development.
Utang ina, una-una, hindi ka kailangan ng Mindanao. Hindi ka na kailangan ng Mindanao. Pangalawa, bago mo sana ayusin ng Mindanao, ayusin mo muna yung Ilocos Norte. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga dapat ayusin mo, Marcos Jr. Sa Ilocos Norte, turuan mo yung anak mo. Ha? Kung ikaw nga hindi mo napaganda yung Ilocos Norte, tapos sasabihin mo papalakasin mo yung Mindanao. Palakasin mo muna yung lugar mo. Yung Mindanao, matagal nang sagana yan. Matagal nang malakas yan. Hindi na kailangan pa mas palakasin pa yan. Ako naniniwala ko ang Mindanao. So, yan ang isa sa pinakamalakas na parte ng Pilipinas. Yan ang pinakasaganang parte ng Pilipinas. Kaya nga sa totoo lang, kapag ang Mindanao ay humiwalay sa Pilipinas, kagaya nung sinasabi ng iba, kagaya ng sinabi ni Pangulong Duterte na pwedeng ihiwalay ng etong Pilipinas ay hihiwalay na sa bansang Pilipinas, ay etong Mindanao ay hihiwalay na sa bansang Pilipinas, ay talagang tayo ang mawawalan, hindi sila. Di sa totoo lang tayo ang mawawalan, hindi ang Mindanao. Dahil una-una, Mindanao po tayo na napakayaman yan. Napakasagana ng lugar na yan. Diba? At una-una, marami pang butante nandyan. Kapag hinawakan ka nga ng Mindanao, talagang sureball na panalo ka. Diba? Pag buong Mindanao ang bumoto sa'yo. Kaya etong sinasabi na palalakasin umano ni Marcos Jr., ba't kailan ba naging mahina ang Mindanao? Yan yung isa sa mga pinakamayamang lugar dito sa atin, yung Mindanao na yan. Tapos papalakasin mo, puta na Ilocos Norte nga, hindi mo mapalakas, Mindanao pa. Ulul. Nananaginip na naman tong dalawang kumag na to no? Minsan magtutulog kayong dalawa, wala na kasi katinuan. Inuubo tuloy ako sa inyo. Dito tayo. Eto pa. Dapat tandaan ng ating mga responsableng senador na ang kanilang kanilang wala sa lugar na kayabangan ay maaaring magdulot ng problema sa mahigit 500,000 OFWs na nakadestino sa Hong Kong, Macau at China. Sabi ni Sir Jason Sa. Wala nga silang pakialam dyan. Natutusin itong mga senador, hindi ko nga alam paano ito nanalo kasi. Biruin nyo masyado nilang binabanatan ang China. Katulad na lang yung cartoon character na si Jay Taraliela. Hindi nila iniisip na naman talaga ang kapakanan ng iba pa nating mga kababayan ng mga OFW sa iba't ibang sangay ng lugar, lalong-lalo na sa China, sa Macau at sa China ng mga OFW. Una-una, tayo na hanggang ngayon nga wala silang maibigay na magandang benepisyo para sa mga OFW 'Di ba? Hanggang ngayon hirap ang mga OFW doon. Tapos ngayon hindi nila iniisip, hala sige yabang lang sila. Kesyo hindi daw sila pro-China. Binabanatan nila yung China. What if na lang na sobrang mabuisit yung mga Chinese netizen, tapos nila yung mga kapwa natin Pilipino doon. Wag naman sana mangyari. Napunta na, sinasalbahin nyo kami. Pinapakinabangan kami ng mga kababayan nyo. Eto sa inyo. What if nagawin nyo? Wag naman sana. Ayoko rin na mangyari yun sa mga kababayan natin. Pero etong mga tulonggis na to, utangin na, ba't ba kasi nanalo itong mga hayop na to? Gigil sa China. Ano maginawa ng China sa inyo? Kamakailan nga pinagyabang pa ni Marcos yung ginawa ng China. Diba? Tapos kayo gigil si China. Unang-una, si Jay Tarriela naman ang gumawa ng katarantaduhan Tingnan mo yung mga picture na nasa likod niya. May video yan. May ebidensya, hindi yun AI. Na tinarantado niya ang presidente. So sabihin na natin na nauna ang China. Sige, nauna ang China. So bakit mo kailangan bawian?
sa napaka unprofessional na pamamaraan. 'Di ba? Katarantaduhan 'yun. Tapos nung sinabihan kayo ng China na huwag niyong gawin sa presidente namin yan, ba? Ngayon parang ayaw niyo tanggapin yung sinabi nung tao, yung bansa, ang kabilang bansa. Pero yung sa inyo gusto niyo tanggapin nila. Ano kaya yun? Ano kaya klaseng mindset meron kayo? Ang kawawa nga dito sa nangyayari na to, yung mga kababayan natin OFW. Mamaya pag initan sila ng mga Chinese netizen dun. May magagawa ba kayo mga senador? Kaya nyo bang pauwiin ang mga OFW at bigyan ng trabaho dito sa bansa natin na kayang-kayang kitain nila sa bansa natin yung kinikita nila sa ibang bansa? Tangina nyo, puro kayo yabang mga Hindut. Nakala mo kung sino itong mga hype to. Hindi ko alam ba't nanalo pa to. Eto pa isang mayabang. Isipon tayo, guys. Abante, nanawagan sa mga magnanakaw, magsisi kayo. Hinahayaan tayo ng Diyos. Dinamay na naman yung Diyos sa kagaguhan niya. Inaanyayahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na due process bago dumating ang kanyang paghukom dahil sa ating mga kasalanan. Kaya sundin natin ang tawag ng Diyos bago maging huli ang lahat. Okay naman tong sinasabi ni Abante dito. Kaso ang hindi okay dito ay yung mga kasabihan na to ay nanggagaling sa kanya mismo. Ayun yung masaklap dito. Dito sa sinabi ni Abante na to, etong nasa baba. Walang problema dito. Ang problema, yung nagsasalita mismo, tinatamaan dito sa kung ano man niyang sinabi. Kung ano yung sinabi niya, siya rin ang tinamaan. Ayop ka, Abante. Alalahanin mo, Abante, may issue ka sa PDAP scam na 189 million. Tapos, kung hindi ako nagkakamali di umano. Tapos may kaso ka din child abuser kagaya ni Franz Castro. So, paano mo kami mapapaniwala sa mga pinagsasabi mo? Tsaka pwede ba wag mong gamitin yung Diyos? Utang ina, walang kautusan sa Biblia or walang kautusan ng Diyos na magnakaw kayo mga putang ina nyo. Huwag nyo idamay yung Diyos. Dito ako iritang-irita, promise. Yung alam ng Diyos yan. Alam mo yung tipong mga katulad yan, yung mga katulad ni Romualdez, ni Saldico, ni Sandro, ni Lisa, ni Marcos Jr. Diba? Na alam naman natin na sandamakmak na nananalaytay na dugo na isang ng pagiging kawatan sa kanilang mga dugo at kalamnan. Tapos babanggitin, alam ng Diyos yan. Na malinis ang konsensya ko. Utang lang yan. Walang ganun ha. Ito isa din to mahilig to magbanggit-banggit ng Diyos. Alam ko pastor ka. Pero wag mong i-connect ang salita ng Diyos sa pagiging kawatan. Buti sana kung di ka namin kilala eh. Buti sana kung isa ka talagang banal na tao. Buti sana kung talagang hindi ka namin nakikitaan ng kademonyo. Demonyo ka eh. Demonyo ka eh. Tapos sasabihan mo kami na dapat sasabihan mo kami ng mga ganitong kataga. Okay naman sana to kung hindi nagmumula sa'yo. Tignan mo kami, Abante, ha? Please lang, Abante. Please lang, Abante, ha? Hindi ha? Tawag dito. Magtino ka. Oo, alam mo, kadalasan yung mga ganyan na mga pastor-pastor na yung katulad mo na panay salita ng Diyos yung lumalabas mismo sa bunganga nila. Puta na yan pa yung mga yan pa yung mga makasalanan. Sa totoo lang.
May kilala nga ako eh. Puta na ha. Pag ano, tawag dito, pag galing sa simbahan ha. Puta na. Galing sa simbahan, pagdating ng bahay, pagpunta ng simbahan, simula sa pintuan, nakaluhod papuntang altar. Puta na, pag-uwi, puro mura na sa bunganga. Tapos kung sino-sino pang mga kapitbahay yung pinag-uusapan. Hayop na yan. Ay ko, putang inang tong mga hayop na to. Galing lang sa simbahan eh. Chismisan na agad yung mga pinagsasabi. No, katulad na lang nito. Speaking of chismis, yan. Ha? Sinungaling kang babae ka. Kasi hindi mo naman nakita ang aming impeachment complaint. Hanggang ngayon walang may alam ng laman ng aming impeachment complaint. Kaya noong sinabi niya na walang kwenta, hoy, pinapangunahan mo, halatang hindi mo nabasa. Alam nyo, yan na asahan na natin kay Auntie Claire yan, yung pag alam niyang pag alam niyang hindi ka aliado ang nagsampa ng impeachment, walang kwenta yan. Para sa kanya, walang kwenta lahat yan. Putang na, ito nga lang yung tigapagsalita ng palasyo na halos pagtain ni Marcos, tinatrabaho niya. Hindi naman salita to eh. Hindi naman dapat niyang pakialaman yun eh. Tsaka ito paano mo masasabing walang kwenta? Hindi mo nga nabasa. Gago ka ba? Yan ang mahirap. Ayun yung mahirap sa kaka-chismis. Puro ka chismis, wala ka namang walang laman utak mo, hayop ka. Eto, isa pa to, itong chismakers din. Sandro Marcos, formal nang umiwas sa paglahok sa impeachment laban kay Marcos Jr. Inanunsyo ni Sandro Marcos, House Majority Leader, ang voluntaryong recuse niya mula sa lahat ng diskusyon, deliberation at proceedings ng House Committee on Rules na may kinalaman sa mga impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Marcos Jr. Ay malamang, tatay mo yun. Kapag pinirmahan mo yung impeachment sa tatay mo, putang na, grabe ng palabas yung pinapakita nyo sa amin. Malamang. Talagang lalayas ka dyan. Tangin na, baka mapalo ka. Sabihin ng tatay mo, ikaw charis ha, pati ako kinakalaban mo na girl. Hindi porket dalaga ka na, kinakalaban mo na ako. Alam ko natumbungan ka na rin kagaya ko. Pero wag mo akong kalabanin, girl. Inom muna tayo luya. Talagang, buti na lang talaga umalis ka kasi sobrang wala ka ng utak pag talagang tinuloy mo yan. Biruin mo, tatay mo yung ini-impeach tapos andyan ka. Diba? So, malaking katarantaduhan niya. Ito na ang pinakamaganda mong ginawa sa lahat sa pagiging congressman mo, Sandro. Ito yung mainit na usapin ngayon, no? Mga opisyal ng BI nagbitiw matapos ang mga revelasyon ni Vitali. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation ng isang warden at 2 tauhan sa Bureau of Immigration Detention Facility. Kasunod ng mga aligasyon, may kinalaman sa umano'y korupsyon sa loob ng palisidad o sa kulungan.
Alam nyo, yung ganyan, hindi na ho bago yan. Ewan ko na lang ba't ang daming nagulat. Hindi na ho bago yan sa loob ng kulungan. Yung may mga cellphone. Kahit yung si halimbawa ito halimbawa lang si Marcos Jr., Romualdez, Remulla at iba pang mga senador katulad nila Risa, nila Kiko Pangilinan Aquino, makulong yan. Putangin na may mga special treatment yan. Una-una may pangbayad sila sa pera. At oo, totoo ang korupsyon dun. Eto na lang, may isa akong kamag-anak na nakakulong. O may isa akong kakilalang nakakulong. Na kapag ikaw ay nasa tinatawag na VIP, may sarili kang higaan, may sarili kang aeroplano tuloy. May sarili kang electric fan, may tigahatid ng pagkain sa'yo at may bantay pa sa'yo. Bukod dun sa bantay na pulis. Basta magbibigay ka ng buwan-buwan na bayad dun. Parang isang bahay na inuupahan, ganun ang kalakaran dyan. At ako, noon naman din, ayoko na lang sabihin pero naranasan ko din yan. Yung mga VIP na yan. Kaya eto, hindi na masyado tong nakakagulat. Normal na yan sa Pilipinas eh. Normal na yan. Hindi, na to, wala nang bago ho dito ha. Wala nang bago dyan. Eto ang bago dito. Bakit may opening prayer sa Kongreso? Wala namang Diyos ang mga buhaya doon. Hayop ka talaga, Kiko Barsaga. Kaya galit na galit sa yung mga buhaya doon eh. Sa bagay, totoo naman. Ba't nga pala may opening prayer dyan eh? Puro mga demonyo yung mga nandyan. Lakas ng tama ni Kiko Barsaga eh, no? Di totoo naman eh, puro naman mga demonyo, mga tao dyan eh, sa Congress. Tapos may may opening prayer. Taka na, hindi kaya sila nilalagnat pag nag-opening prayer sila doon, no? Nalagnat siguro yung mga hinayupak na yan, no? Kapag may opening prayer na nagagawa doon sa loob. Ano kayang nila? Ano kayang siguro busit na busit sa kanila yung so yung itaas, no? Sabihin ng itaas, putay na itong mga to, pinagluloko na naman ako. May mga opening prayer kayo, puro mga satanismo kayo. Puro mga satanismo kayo. Ha? May opening prayer pa kayong nagagawa dyan, mga hayop kayo. Oo nga naman, no? May point naman dito si Kong Kiko Barsaga, putay na, paano magkakawala man Diyos yung mga yan. Ito pa. Sabi dito ni Auntie Claire, Claire, duda sa mga kwento ng vlogger na si Vitaly. Gusto lamang gumawa ng kwento at for the views. Kaya mo, Ate Claire, sa 2028 mararanasan mo yan. Ha? For the views ka din nun pag naglahad ka dun, ha? Kaya mo, mararanasan mo rin yan. Sa dami mo rin kakaharapin na kaso sa 2028, mararanasan mo yan at doon mo may kita na baka pwede ka rin makapag-cellphone. Utangin to, lahat na lang pinasok mo, hayop ka. Lahat na lang duda ka. Hayop na to. Adik ka ba? Duda ka rin lagi eh. Adik ka ata, Auntie Claire eh. Ay nako, Auntie Claire. Ito pa, ito malupit. Museo para sa mga AJK victims, meron na rin sa Senado. Ang lupit nyo. Ba kayo? Matindi tama nitong mga to. Utang na yung sa 44 na mga bayani ng bansang Pilipinas na nagbuwis ng buhay. No, nagbuwis ng buhay para sa bansa natin. Hanggang ngayon, wala pang museum. Walang museo. Pero itong mga adik na namatay sa war on drug, na marami ding mga pinatay, maraming pinahirapang mga kapwa nila Pilipino, puta na nagkamuseo. Grabe na nangyayari sa... Nakakahiya. Hindi ito
Hindi ako, kasi may mga magko-comment na naman yan, nainggit lang kayo kasi ganyan pahalagahan ng administrasyon ng mga namatay sa AJK. Hindi, wala kami pakialam sa mga putang inang yan. Ang punto ko kasi dito, nakakahiya. Yung mga dapat bigyan ng museo or museum or pangaralan, bigyan ng parangal, ang daming pwede. Bakit yung mga adik pa? Sa 44, sa 44 na nagbuwis ng buhay nila. Hindi nyo nakikita yun? Puta na, mukhang gagawin nyo na talaga. Susunod dito, santo na si Kian, ha? Tsaka eto gusto nilang tumakbo sa mas mataas na posisyon. Ayaw nilang tigilan yung katangahan na ganito, no? Ayaw nilang tigilan yung katangahan na ganito. O katulad na lang ni Risa Ontiveros. 'Di ba? Ni Bam Aquino. Isa to sa mga isa to sa mga gustong maging presidente. Pero ayaw nilang tigilan yung mga ganitong katangahan na kinakaasaran ng mga Pilipino. Maraming asar sa mga ganito, puta na adik. Adik, paparangalan mo. Tanginang yan. Isang malaking katarantaduhan yun. May mga sapak na ata to sa ulo. Ewan ko na lang. O eto, Marcos Jr. suportado si Jay Tarliela. Kapag ang heads ng ahensya ay tama at naaayon sa batas ang ginawa at naaayon sa ating advokasya na ipinaglaban ng karapatan at interes ng bansa, iyan ay sinusuportahan ni Pangulong Marcos Jr. Tanga. So ibig sabihin yung pambabastos si Jay Tarriela sa Pangulo ng China sinusuportahan ni Marcos. Kaya pala. So, ibig sabihin, inaamin mo na kung gumawa man ng katarantaduhan si Jay Tarriela ay suportado ni Marcos. Kaya pala ang daming korupsyon ngayon eh. Alam nyo kung bakit nadugtong ko sa korupsyon etong issue kay Jay Tarriela. Kung halimbawa na ayon sa paniniwala nyo na si Martin Romualdez ay nasa abogasiya, ipaglaban ng karapatan at interes, susuportahan nyo na. Sa bagay, suportado ika nga ni Toby Tiangco tinatanong pa nga daw ni BBM kung ilan pa daw mansyon na ang gusto nilang bilhin. Diba? Galing. At dito na nga tayo kay Charis. Eto, tignan nyo to grabe no. O nga pala, palakpakan natin si yung vlogger na si Jesus, ano pangalan nun? Dito yun wait lang tingnan natin. Nasaan na yan? Yan, kay Jesus Busi Duque. Oo, siya po So eto ito po yung mga in-reveal niya na mga project sa mga project ni Sandro Marcos na puro mga substandard. At yung iba ay ghost project. Oh, grabe po ito kasi dito may kita ho natin hindi po yan edited, hindi rin po yan AI, talagang napanood ko po yung video ng mga pinuntahan niya. Halos hanggang ngayon wala pa rin po natatapos ng mga proyekto diyan sa Ilocos Norte. Na mismong distrito kung saan ay congressman si Sandro Marcos. Malupit po ito tingnan nyo, mga substandard. Ang mga materyales, mga sira-sira at hindi pa tapos. At sa totoo lang, hindi lang yan. Ito nga 32 million ghost project ni Kong Sandro Marcos. Sa Apayao, Ilocos Norte, nakatenga lang. Wala daw ditong ghost project. Ano ito? Hindi ba ito ghost project? At dahil nga dyan sa mga pagbubulgar ng vlogger na ito, ay etong si Vince Dizon ay doon sa matabang vlogger. Ouch! Kinamahan ako doon
Doon sa matabang vlogger na nagpunta sa Ilocos, wag mo ko pangunahan at siraan. Alam mo bang pwedeng kitang kasuhan? Ginawa mo na. Sinabi mong iniwanan ko yan. Iniwanan ko yung Ilocos. Unang-una, hindi ko alam kung totoo ba talagang may pahayag na ganito si DPWH Secretary Vince Dizon. Hindi ko alam kung totoo to. Kung totoo man to, una-una, walang paninira dun sa sinabi nung vlogger na yon. Pinakita niya lang kung ano yung totoo. At hindi ka pinapangunahan. Yun ay gusto ng taong bayan. Kasi halos nagtumpukan na kayo sa Davao, pero sa Ilocos Norte na napakaraming substandard ghost project at na mga dapat nyong imbestigahan at silipin, hindi nyo ginagawa. Tapos ngayon sasabihin nyo, sinisiraan ka. Ba't kasi nasa Davao lang kayo? Dami naman palang pwedeng imbestigahan sa Ilocos Norte. Aber? O tapos kasi kaya nagagalit ka doon sa vlogger kasi nabisto. Nabulgar sa taong bayan yung mga ghost project ni Sandro Marcos. Eto lang doon sa vlogger na nagngangalang Jesus medyo ingat-ingat ka, medyo mabigat ang kinakalaban mo. Pero ganoon naman talaga buhay natin mga DDS Lalong-lalo na sa Banateros, ang damakmakang mga threat na inaabot, kaso 'di ba? So okay lang 'yan, matatapos din 'yan. Malapit na ang 2028, no? Doon na lang tayo bumawi. Alam mo, Vince Dizon, kung ayaw mong mabengga ng iba, o masupalpan lang iba, gawin mo yung dapat na trabaho mo. Hindi yung dapat nga magpasalamat ka dun sa vlogger na yun, inilahad niya 'di ba? Hindi mo na hindi ka na nagpakahirap. 'Di ba? Wag ganyan tapos biglang mo kakasuhan. Kasi nabisto na naman kayo. Sa mga vlogger din, na katulad na nito katulad namin, wag niyo hayaan. Wag po kayo matakot na tularan itong vlogger na to, na puntahan yung mga distrito nyo dyan at ibalag nyo yung mga substandard or ghost project na itinatayo dyan ng iba pang mga congressman saan man sulok ng Pilipinas. Gawin nyo yan, wala pong masama dyan. Walang masama dyan sa ginagawang yan. Kasi totoo, 'di ba? Nakita naman natin doon sa video na hindi tapos, ang daming hindi tapos ang mga project. So wala hong problema na tularan nyo tong vlogger na to, na ipakita nyo yung mga dapat ipakita dyan sa mga distrito nyo. Huwag ko kayo matakot dyan sa mga sa mga sinasabi ng iba na kesyo ganito, kesyo ganyan. Katulad nito. Eto hinahabol ng gobyerno si Saldico para gawin siyang scapegoat. Pero alam naman ng lahat na ang totoong mastermind at mga boss ng flood control scam at korupsyon sa gobyerno, sina BBM at Martin Romualdez. Dahil walang gagalaw kung wala ang kanilang pahintulot, sabi ni Sir Greco Bellica. Ngayon nga pinapainan nila si Saldico na magtitistigo-tistigo daw sa impeachment para mapauwi. At yun nga, may mensahe nga dyan si Saldico. Ito nga po, papakita ko na ho sa inyo para hindi na ho kayo mainip. Ito po yung sinabi ni Saldico. Ang mensahe niya po kay Jacinto Jing Paras. Sabi ni Saldico umaming bibirahin umano siya ng mag-inang Lisa at Sandro Marcos. Ibinahagi umano ni Saldico kay former Congressman Jing Paras ang pangambang gagalaw laban sa kanya si First Lady Lisa Araneta Marcos at Sandro Marcos dahil sa hinalang kulang ang parte na ibinigay sa sinasabing kickbacks.
Sa isang pagkakataon, sinabi ni Saldico na pare, my days are numbered. Mukhang bibirahin na ako nila Lisa at Sandro dahil kulang daw ang binigay ko sa kanila. Utang na, di pa nakontento ang mga hayop. Yan ha, sinabi mismo yan ni Jacinto Jing Paras. So ako'y binasa ko lamang. Baka sa akin kayo magalit. Ngayon, kung talagang totoo man to, itong sinabi ni Saldico na talagang, kasi ang para sa akin na, ang ibig sabihin ng bibirahin, kung ano ka, ipapapatay ka. Ipapatumba ka. Ganyan ng ganyan ng meaning niya ng bibirahin. At sa ngayon, sa mga inilahad naman din ni Saldico, talagang mapapaisip ka na pwede nga talagang mangyari to. Diba? Na talagang tatrabahuin ka at bibirahin ka. Hindi nga natin alam ngayon kung ano. Pero dahil nga dito, sa sinabi ni Jing Paras, medyo nagkaroon tayo ng idea na buhay pa nga si Saldico. At hindi pa siya patay. No? So grabe to, no? Biruin mo hindi pa nakontento ang mag-inang Marcos sa kickback. Dahil kulang ang ibinigay, nagagalit sila kay Saldico. O eto ba tayo imbestigahan sa Senate? Dapat iniimbestigahan to sa Senate, di ba? Kung totoo man to hindi. Bakit hindi kaya natin naririnig to kala Soto at kay Ping Lacson? Di ba? Buti na lang etong si Jing Paras mukhang kumpare ni Saldico kaya nakakapag-chat or nakakapagbigay ng messages or nakakapagsabi siya dito kay Jing Paras. At ngayon, alam naman na natin kung ano ba, kung halimbawa man na mabalitaan nating patay na si Saldico, alam na natin kung sino may gawa niyan. Diba? Malinaw na malinaw. So yon mga banateros, mga kabiyaya. Ano pong may kukomento nyo ho dito sa paglantad ulit ni Saldico? At nagbigay nga siya ng pasabog na naman mapatungkol sa mag-inang Lisa Araneta Marcos at Sandro Marcos. Ano pong may kukomento nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin din po ang aking mga kasamahan sa Banateros Brothers, ang SMNI, at syempre maraming salamat sa pagsuporta at pagmamahal nyo kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Pangulong Duterte at sa pamilyang Duterte. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. The next performance will start momentarily.